Gumuho ang ilang bahagi ng mga bahay at gusali sa Davao Oriental matapos ang pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol. Live mula sa Mati City, Davao Oriental, aniasa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon at meron pa bang nararamdaman ng mga aftershocks? Julius, andito nga tayo ngayon sa Davao Oriental Provincial Hospital kung saan pinalabas ang nasa higit 100 pasyente dahil sa nangyaring magnitude 7.4 na lindol dito sa probinsya. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ang Provincial Engineering Office at base sa kanilang assessment ay ligtas naman daw ang naturang gusali. Kaya pasado alas 3 kaninang hapon ay agad pinabalik ang mga pasyente. Nakatambay sa labas ng tindahan ng ilang residente sa Manay, Davao Oriental nang biglang yanigin ng magnitude 7.4 na lindol. Napatakbo sila sa gitna ng kalsada dahil sa lakas ng pagyanig. Tumagal yan ng 30 segundo. Ang bahagi ng bahay na ito gumuho. Naglaglagan naman ang mga gamit sa loob ng isang bahay. Ang mga kisame sa Manay Fire Station bumigay at naglaglagan. Nahulog din ang malalaking bato sa daan. Sa Mati City, gumuho ang bahagi ng bahay na ito. Isang ginang ang nabagsakan ng debris. Inaalam pa ang kanyang lagay. Pinalabas naman ang mga estudyante sa open area ng paaralan doon nang maramdaman ang pagyanig. Sa bayan ng Lupon, napahinto at napalabas ang ilang motorista sa daan. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ang simbahan sa bayan ng Baganga. Agad ang sagawa ng aerial inspection ng Office of the Civil Defense sa probinsya para makita ang lawak ng pinsala. May mga bahay na damage, may mga government infrastructure na damage. Ongoing pang assessment namin, yung mga bridge, may mga crack, may mga building rin kami na crack. Meron kami isang district hospital sa Municipality of Manay, baka totally damaged na yun eh. Dagdag pa ng gobernador, may mga lugar na walang supply ng kuryente dahil sa nagtumbahang mga poste. Julius, sa tanong mo kanina kung may na-experience pa ba tayong aftershock sa mga oras na ito. Sa ngayon, Julius, so far ay wala ng mga aftershocks dito nga sa Mati City. At ayon kay Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, nasa 3 na umano ang casualty dito sa Mati City sa nangyaring lindol. Pero nang puntahan natin kanina ang Mati City RMMO ay 2 pa lang ang kanilang naitalang nasawi. At meron din nga nasawi isang 80 anyos na lalaki doon naman sa Davao City. Julius. Bril, nasaan ka ng mga oras na naganap itong malakas na lindol at pwede mo bang ikwento sa amin yung karanasan? Alam mo, Julius, kanina nung yumanig ang magnitude 7.4 na lindol, nandoon tayo sa Davao del Sur, particular sa Digos City Police Station para i-follow up ito nga police story. At sa kasagsagan ng interview nga natin ay biglang yumanig doon nga sa Davao del Sur at agad kami nga tumakbo doon palabas sa police station doon sa kanilang open ground at na-videohan ko din kanina, Julius, kung gaano kalakas itong magnitude or itong lindol na nangyari doon nga sa Davao del Sur kasi nga yung crew cab natin na nakaparking ay gumagalaw. Ganon kalakas yung lindol na naramdaman doon sa Davao del Sur kaninang umaga, Julius. Sige, maraming salamat, Bril, at mag-iingat kayo dyan. Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.